Anak, samahan niyo ako mamalengke. Opo, Tay. Anak, huwag kayong bibitaw ako baka wala kayo. Okay po. Ay, mabili po sa mga matanda. Pwede gamitan niyo po sa dala. May lalaki kasi bumulag pa. Sige, basta bumalik kayo ha. Hi! Buti na lang nagalang ng mga anak ko. Halipat kayo. Manong po, tulungan na po dito sa paglalak. Uy, Maria! Kamusta? Okay lang naman. Nabilis na ako ng Uy, sige, sige. Ulitin mo na lang para malaman natin ang totoo. Okay lang, basta laging tandaan. Katalungan ang mga Ay nako, ang init. Sana maging maganda ang benta ngayong araw. Lydia, kamusta? Mga mga gulay mo. Marco, ikaw pala. Oo naman, araw-araw pagsisitaw ka ng mga ang kanila. Maganda ka sa inyong dalawa. Ako pala si Sarah, bagong tindero dito. Ako pala si Lydia. Ito naman si Marco. Oo nga, Kaloy, sana maging maganda yung benta mo ngayon. Oo, salamat ka. Pinakabahan na ako. Magtulungan na lang mga kayo. Oo nga. Pagtutulungan. Halimbawa, kung may naghahanap ng magbebenta ng isda. Sabihin kaya natin kay Marco, sariwa ang isda at bukas naman sabihin natin kay Kaloy, mura lang at masarap. At kung gulay, sabihin natin pa. Kung gulay naman, sabihin mo. Oo nga. Magandang din yan. Basta magtulungan lang tayo. Ngayong araw, pumunta si Mayor Kaina sa Distrito 6. At may pamilyang lumapit sa kanya. Pagkatapos nun, dumating ang assistant ni Mayor. Dumating na ang Vice Mayor at iniwan niya ang kanyang assistant sa sasakyan. Lumapit si Aling Berna kay Mayor para humingi ng tulong.
Nang marinig ito ng Vice Mayor, lumapit siya kay Aling Berna. Pumunta na nga yung assistant ng mayor para kunin ang relief goods at mga damit sa sasakyan at para tawagin din yung assistant ni Vice Mayor. Dumating na nga ang assistant ng mayor at vice mayor na may dalang damit at pagkain at binigay nila ito sa pamilya ni Aling Berta. At sa huli, umiyak sila dahil sa tuwa at saya dahil nga at tinulungan sila ng mayor at vice mayor. Ang mayor at vice mayor naman ay nanalo sa eleksyon at maraming mga tao ang sumuporta sa kanila. Nagngiti sila. I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Si Aling Rosa at Mang Berto ay nakaupo sa unahan, tahimik na nagdarasal. Si Maria ay nakaupo sa likuran, nagbabasa ng balita tungkol sa kawalan at katarungan sa kanilang komunidad. Si Jose ay nasa isang sulok nagdodrawing sa kanya sketchpad. Si Padre David ay nagsimula na ng misa. Mga kapatid, ang paggalang at katarungan at tulayan ay mga haligi ng mga pananampalataya. Maria ay nag-iisip tungkol sa mga balita na kanyang nabasa. Si Jose ay patuloy na kanyang pagdodrawing sa isang imahe ng isang taong lumalaban para sa katarungan. Na ay lumalapit kay Juan at Ana, nagkwento ng mga kwento tungkol sa kabaitan at tulong sa kapwa. Pedro ay lumalapit kay Padre David pagkatapos ng misa. At tulayan, Pedro, ay hindi ang paggawa ng gusto natin, kundi ang pagpilit na gawin ang tama. Kahit mahirap ito ay paggamit ng tulayan para sa kaikabuti ng lahat. Maria ay lumalapit kay Jose. Ipinapakita ang kanyang mga drawing. Ang ganda naman ng drawing mo, Jose. Para para sa kanila. Oo nga eh. Patuloy ang paraan ko para magpahalaga ang aking kalayan at ang aking kapakanan. Sa at Mang Berto ay lumalapit sa kanilang anak na nakangiti. Someone like you. Pose with the bands. Pose with the bands.
Bili na kayo, 50 pesos na lang, hindi na pwedeng babaan. Pwede ba ang 40 pesos na lang? Ramdaman ko ang tensyon sa inyo. Gusto kong tumulong sa inyong dalawa upang makamit ang inyong transaksyon. Paano ko magagawa iyon? Sa pamamagitan sa pag-unawa at pag-respeto sa inyong dalawa. Upang naramdaman ko na gusto niyo ang magandang ideya. Tama, gusto ko rin ng magandang presyo. Gusto ko rin ng magandang kita. Kaya naman, bakit hindi kayo mag-preso? 45 pesos na lang, okay lang ba sa inyo? Sige, okay. Sige, okay na ako. Naramdaman ko, ang tensyon ay nawala na. Bili na kayo. Presko pa mga isda dito. Sige, pamili nga po. Oh, ito, 100 pesos lang. Sige, maraming salamat po. Sige, tulungan na kita. Magkano ba sa'yo? Inang kaya ho. Oh, ito. Salamat po. The bell rings loud, it's time to learn with my friends. There's so much to earn. Notebooks open, pencils in hand, schools and adventure. Isn't it grand? School time, I'm ready to roll. Mangungopia na lang kaya ako. O bakit? Ano ba nangyari dito? Palit siya sa tukang sa labas. Ano naman ang dahilan ng iyong pagsusuntukan? Kasi ako, sir. Ano nang ginawa eh? Tawarin ko muna kayo. Ngunit, pag may nabalitaan akong naulit kayo dito, nananagot kayo sa akin. Dito na. Susunod na.
nakakabahala talaga ang mga balita ngayon. Talamak pa rin ang kawalan ng tarungan. Kailangan natin turuan ang mga bata ng kahalagahan ng katarungan at paggalang. Oo nga, tama si Kevin Maria. Dapat nating turuan ng mga bata na katarungan at paggalang sa kapwa nila tao. Oo nga, laro lang tayo. Dito dapat natin maglalagay. Mapa, gala ako. Hindi pwede na. Gabi na. Anak ka. Mahal, wala na si Kerry. Payagan na natin siyang gumako. Sige na nga. Nak, pasensya ka na. Paminsan-minsan ka lang namin payagan ni Daddy mo gumala. Oo nga anak, pwede kang gumala. Basta mag-ingat ka lang. Thank you, Mapa. Isang araw, may magkaibigang naglalakad at nagkwekwentuhan. At pagkatapos kumain, tinapon nila ang basura sa kalsada. Alam mo ba, Bes? Nakita kami ng crush ko kahapon. Sobrang gwapo niya. Nagay-kontak kami. Alam mo ba yan? Hoy! Hoy! Bakit silang katapon ng basura dyan? Bakit? Sino ka ba? Parang katanod ako dito. Alam niyo bang bawal dito magtapon ng basura sa barangay natin dahil pinatayin natin ito kaya linis. Siya na hindi ko namin naman nagawan yan. Huwag ka sa akin magturi, doon ka sa barangay ng Paliwanag. Sumama ang dalawang magkaibigan sa barangay. Doon nagtatapos ang aming roleplay. Salamat. Isang araw, may pamilyang inihatid ang kanilang anak sa paaralan. Umuwi na ang kanyang ama at ina. Pumasok na sa paaralan si Ami. At nadapa si Joy dahil di siya nakinig kay Ami. Okay ka lang, dahan na. Like, sige, punta na lang tayo. Nakapagod na tayo sa bato. Paano po, ma'am? Uy, ano nangyari ka sa pera? Ba't naiyak siya? Nadapa po kasi siya dahil di siya nakinig sa aking payo.
Matapos magamot ni Ma'am Toreta ang sugat ni Cabrera ay nagsimula na siya sa kanilang klase. Matapos nun ay ni-assign na sila ni Ma'am Toreta at bumuo na ng grupo. Good morning po, ma'am. Nagsimula na silang maglinis sa paaralan. Kapagod. Pero okay lang. At least malinis na lahat. Diba? Kaya nga. Tara, sabihin na natin kay ma'am ng practice na tayo para makauwi tayo maaga. Tara. Uy, katulak. Uuwi na sana sila ngunit may nakita silang lalaki na nahulog ang pitaka. Hindi pwede. Dapat isulit natin ito sa may-ari. Okay. Wala, parang siya yung may-ari ng wallet. Dali, habulin mo. Kuya. Mukhang ito yung pitaka ng mindset. Tapos nilang maisauli ang pitaka ay umuwi na sila. Mukhang wala na tayo gagawin. Wala na. Umuwi na tayo. Tara. Matapos nun ay sinundo na si Ami ng kaniyang mga magulang. Pa, may nagawa po kami mabuti. At nakahanap po kami ng wallet at isinauli ito. Tama yan, anak. Mabuti yan, anak. Kahit hindi sa iyo, dapat mo itong isauli. Kasi kahit walang nakikita sa iyo, pero si God ay nakikita pa rin sa iyo. Papuma pa. May dalawang lalaki naglalakad at meron silang nakita na basura dali-dali nitong pinunit. May matandang na babae na patawid sa kalsada at agad-agad nitong tinulungan ni Buenafe. Pagkatapos nun, sila Agnieszko at Sarina naglalakad papuntang outing. Saan ba natin banda doon? Wow, panindot sa view. Ay, nakita pala dito. Sa paaralan, si Lina ay nakahanap sa isang sitwasyong umiikot sa karapatang pantao. Ginong Ramos, nasasabi ko kung hindi pinala ko pumasok po dahil gusto na kayo uniforme, gusto na kayo pinakapuntoy. Yan na, mahalaga ang uniform na yun. Pero mas mahalaga kapag tapos ng pag-aaral. Ang galing po, ito yung pagkalan sa karapatang bawat isa. Samantala, sa pamilihan, si Aling ay may problema sa pagkuha ng pwesto. Kapitan, bakit po? Mas malalaking tindahan lang ang nabibigyan ng magandang listo. Kami po maniliit sa gilid lang. Tawad po, Aling Linda. Hindi namin sinasadyang mawalan kayo ng pagkakataon. Pagkausapin ko si Ginong Alvaro tungkol dito. Hindi dapat at pinipili ang bibigyan ng oportunidad. Salamat po, yan na po ang mastigda. Yan na po ang katarungan at kapantay-pantay. Kiran, si Mang Leto ay natigil sa pagtanim dahil sa illegal na paggamit ng lupa ng mga walang permit. Hindi ako makapagtanim. Dahil may mga taong basta na lang ginagawa na kung lupa kahit wala sila kapulis. Ang batas dapat ay sundin lahat. Dito, tutulungan ka namin. May action na ang munisipyo upang maayos ito. Salamat po.
Batas na nagsisilbing gabay sa ating lahat. Mga kaibigan, importante po ay pag-respeto sa bawat isa. Lahat tayo ay pantay na trato. Nabigla ka ba nito? Wala na. Siguro ang tiwala mo sa akin, pero sandali lang. Alam ko naman, kaibigan tayo. Hindi po ba mag-apply ako sa trabaho sa kanya? Tatawanan na kita. Ang kapit na, pwede na pumunta dito bukas at magtrabaho. Maraming salamat sir. Pagkarap po ko dyan bukas. Anak, meron na pong trabaho bukas. Ikaw tayo. Congrats tayo. Congrats tayo. I've never known someone like you, like by you. Found a clue. Don't forget to give. Isang araw, may pamilyang nagsisimba dahil kaarawan ng kaniyang anak na si Nunu. Karawan na yun po kasi maaga kaya magsimba tayo. Sige, magsimba tayo. Tapos noon, pinuntahan ni Cheng ang kaniyang mga anak na si Noynoy para magbihis na at maligo. Mamaya na inay, naantok ako. Baka mauna tayo. Oo, inay. Pagkatapos noon, naligo na si Noynoy at nagbihis at pumunta na siya sa kusina para kumain. Happy birthday, Bunso! Salamat ko, ate. Sandali lang po, inay. Natapos na sila kumain at pumunta na sila sa simbahan. Umaga din lahat. Maraming salamat at maraming nagsimba kayo. Maraming Father Jerome. Nagsimula na ang pare. Nakinig sila pagkatapos ay sinabihan ng pare kung sino ang kaarawan ngayon at tuwaspasin niya ng holy water.